Ay after ng last hearing, how soon po ba lalabas ang decision? Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pa sa channel na to, this channel features different informative videos about parenting, about health, about anamet, at marami bang iba. Kaya please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos natin. Sasagutin po natin isa-isa ang mga katanungan na nasa comment section. Yan. This is the Q&A episode 4. 4 na po tayo. Kaya kung meron po kayong mga questions, kindly watch the previous videos. Baka po nasagot ko na doon yung mga similar or related na mga questions sa questions nyo. But today, first question po natin from the video, ano ang gagawin kung may court decision na? Hello? Do I need to have the certificate of finality authenticated? Yung COA? Yes po, hello ma'am. Yung certificate of finality, hindi na po siya i-authenticate. Kasi original naman po yung ibibigay na certificate na yan. Ang akin po kasi, hindi naman na po ako ni-require na ipa-authenticate. So, ibibigay yan sa'yo mga 5 copies, mga original lahat yan. Kasi yan na yung intended na ibibigay mo, i-attach mo kapag nagpasa ka na sa mga offices na papasahan mo. So, no need na ipa-authenticate. Second question po tayo. Paano nyo po nakuha ang birth certificate ng anak ng asawang pwede po ba yun? Ibibigay ba yun? From 5 tips para ma-approve ang annulment. Okay. Paano ko ba nakuha yung birth certificate ng mga anak ng ex ko? So, I gathered information about dun sa anak niya. So, what I did is, hindi naman to sinabi sa akin na ang attorney ko is, para before kasi ako nag-file ng annulment, parang pinaghandaan ko na kung anong mga possible na mga evidences na pwede kong i-attach. So, nag-ask na ako ng information about dun anak na talagang nakuha na ng PSA, isa lang din talaga. So, kinuha ang mama, yung name, complete name ng mother, ng anak, birthday, saan pinanganak. Tapos yung father, syempre alam ko naman, kilala ko naman kasi yung ex ko. So, when I went to PSA, kasi the same kami ng apelido. Diba? Like for example, Di Guzman. So, yung apelido din ng bata is Di Guzman din. Ginawa ko na lang siya ng paraan na nagawa ako ng sulat ko, na nag-authorize, na kukuha ako ng birth certificate na yun. So, para-paraan lang din yan, no? Kasi hindi naman talaga papayag ang PSA na kung hindi mo kamag-anak, talagang hindi yan ibibigay. So, my advice to you is, gawan mo na lang ng paraan na makakuha ka ng information at syempre yung hindi na ako nag-iingay sa PSA na gagamitin ko yung for annulment. Charles. Technique din po minsan. Ay after ng last hearing, how soon po ba lalabas ang decision? Okay. Depende po kasi yan sa korte. Kung ang korte niya nakahandle sa case mo is masyadong busy ang judge or marami siyang hinahandle na cases or hindi lang yan ng court ang hinahandle niya, meron pang iba, meron pa din sa ibang mga regional trial court, so medyo matagal-tagal. But sometimes, mabilis lang naman. Akin is 2 months, 2 to 3 months, meron na siyang decision. Next question po tayo. Ask ko lang po, how long po ay yung finalized and annotation from PSA? I got my papers po from Regional Trial Court na nagsasabi annulled na ako, but my lawyer said kailangan ko po maghintay ng finalized and yung annotation from PSA. Thank you. Hello po. Yung pong annotation po from PSA, after po mapasa lahat ng mga papers, yung judgment, finality, certificate of finality na napasa na po yun sa local civil registrar ng municipality kung saan kayo kinasal ng ex mo. Meron po kasing express and yung mabilisang pag-send. So, meron pong aabot ng 3 months, 2 to 3 months. Yung akin po kasi is 2 months kasi pina-express ko yun, pina-urgent ko yun na para i-priority nilang ipadala. Meron namang iba na 5 to 6 months. So, depende po sa'yo yun. After siguro ilang buwan, follow up mo na lang. Kung kapag nakapasa na yung attorney mo sa local civil registrar na process na nila, so mag-antay ka na lang ng mga 3 to 5 months, mare-reflect na yun sa PSA. Kung meron pa po nga yung mga katanungan, just comment down below. Sasagutin po natin yan sa susunod na episode. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. See you next time.
Thank you. Bye. God bless.